Usapang gayuma na rin lang. Alam niyo ba mga ka-wonder, may iba pa raw na malagayumang pamahiin o paniniwala tips para raw ma-achieve ang masayang buhay pag-ibig. Ayon sa ritualistang si Merlin, para raw sa mga gustong buhay ng matamlay na sex life, effective daw ang paglalagay ng kulay pulang panty sa ilalim ng unan. At dahil uuso ngayon ng mga hiwalayan, para naman sa mga iniwang luhaan, isiksik lang daw sa punda ng una ng picture ni ex at talaga namang comeback is real. At kung ayaw mo naman daw mga liwa ang iyong asawa, huwag kakain sa dalawang magkaibang plato. Para naman sa mga dinededman ng kanilang napupusuan, ilabas-labas na ang tinatagong picture ni crush. Isulat lang daw ang pangalan ni crush na naka-imprentang larawan at siguradong lagi ka nitong maaalala. At kung gusto nyo maging forever na ang inyong dahuan, budburan lang daw ng asukal ang picture ng minamahal para mas lalong tumamis ang pag-iibigan. Pero I wonder, bakit nga ba naniniwala ang mga Pinoy sa gayuma? Nakuha natin yun sa ating mga ninuno. So part ito ng ating folklore. Ng mga pinaniniwalaan o practice ng ating mga ninuno. Ayon kay Professor Magpile, ang gayuma, orasyon o love spell, hindi naman daw talaga ginawa para sa mga sawi sa pag-ibig. Una raw itong nilikha ng mga babaeng manggagamot bilang panlunas sa karamdaman, gamit lang ang halaman. Base sa siyensya, wala naman na nailalathalang chemical o anumang bagay na naandun sa halaman na yon na makakapagbigay ng attraction sa kapwa-tao. Yung sinasabing epekto noon ay maaring dulot lamang na autosuggestion. Kumbaga sa psychology is yung tao na yon dahil naniniwala sa bagay na yon, mangyayari yun. Ang mga gayuma na gaya ng gayuma San David, epektibo man para sa ilan, nasa tao pa rin daw kung ito'y paniniwalaan. Pero gaya sa kahit anong relasyon, mas mainam pa rin mangibabaw ang pagmamahal na itinutulay ng puso.